Sige, sa pagkakataong ito mga kabombo, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. I-welcome na natin ang atin pong next na bisita dito sa ating program para pag-usapan natin mga kabombo yung nangyari nga pong paglindol dyan po sa Japan, doon sa Kumamoto Prefecture, kung hindi ako nagkakamali. Sige, kumusta kaya sila dyan mga kabombo, yung mga kababayan po natin dyan, and syempre yung mga tao dyan po sa Japan mga kabombo. Sige, pag-usapan natin yan together with our guest. Nasa linya na po ng ating komunikasyon. Ito si Ma'am Miles Briones Beltran, ang atin pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa Japan. Magandang umaga, Ma'am. Ma'am Miles, welcome po muli sa aming program. Bati muna kayo, Ma'am, sa mga kababayan po natin dito and maging dyan po sa Japan, Ma'am. Magandang umaga sa Bombo Care. It's been a long time. And magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga kabombo dyan sa Naga, Ohio. Gozaimasu minasang. At magandang umaga din sa lahat ng ating mga kabombo sa buong mundo, sa buong Pilipinas, at dito sa Japan, sa ating mga followers at sa ating mga kailyan. Ayan, back to you. Ako, bago yan, Bombo Care, napakainit ang panahon ngayon dito sa Japan. Meron, aabot yata ito ngayon ng 40 degrees Celsius sa ibang lugar. Pero dito naman sa Tokyo ay hindi naman aabot ng 40, pero sobrang ang init. At ang oras natin, alas 10:20 ng umaga. Okay po, yun. So maraming salamat, Ma'am Miles, sa pagpa-unlock muli sa interview. So simulan natin, Ma'am, dito tayo muna sa nangyaring paglindol dyan po sa may bahagi ng Kumamoto Prefecture sa Japan. Kumusta po ang mga tao dyan, Ma'am, sa Japan ngayon? Especially kayo, Ma'am, sa Tokyo. Malapit po ba kayo rito, Ma'am, para lang sa kaalaman ng ating mga audience? Naapektuhan rin po ba kayo nitong mga paglindol na ito dyan sa Kumamoto Prefecture, Ma'am Miles? Yes, Bombo Care, alam mo, napakaswerte ko, sa tagal ko rito sa Japan ay hindi ko naranasan yung mga ganitong kalalaking damages ng lindol. Although, ang lindol dito talagang very frequent, madalas, So, ang tawag nito, ang Kumamoto ay nasa loob ng isla ng Kyushu na nasa southern part ng mapa ng Japan, So karating nito ang Kagoshima, ang Oita at Saga at iba pa na malapit na rin ito. Kung bababa ka, malapit na ito sa Okinawa, at kung bababa ka, papunta na ng Taiwan, at kung bababa ka, Pilipinas na. So dito siya, sa may bandang southern part ng Tokyo, at ang pagpunta rito ay pwedeng Shinkansen or bullet train, at pwede rin ang airplane. Malayo din po. Opo. Sa balita nyo dyan, Ma'am, syempre, nabalitaan nyo po, gaano kalakas ito, Ma'am, lindol na ito na tumama dyan sa Kumamoto? And gaano, Ma'am, karami, kung meron man, yung naapektuhan ito, Ma'am Miles? Naku, malakas talaga ito, Bombo Care, at biro mo. Alam mo, pagka tumaas na tayo ng 6, malakas na 6.5, malakas na rin Paano na lang pag 7 na mahigit pa. Napakalakas nito, nakita natin talagang yung isang parang kasing laki ng mega mall na Ion Mall sa Kumamoto. Sumabog talaga ito at talagang na-damage lahat ang nasa loob ng building nito. Gadon siya katindi, at yung dalawang skyway ng Kyushu ay nabali, bumaba yung nahating ganyan, dalawang ganon. So yung parte dito sa may kabila naman, bumagsak talaga yung isang skyway sa tubig. So ganon siya katindi, ganon siya kalakas, o ganon kalaki yung mga damages ng 7.1 na ito na naganap ng alas 4:27 ng hapon, kahapon lamang, Bombo Care. Opo. Wala naman, Ma'am, na nagkaroon ng casualty. Wala namang namatay, Ma'am Miles. So far nagkaroon ng casualties, Bombo Care, may dalawa na na kumpirmadong namatay, at ang sugatan, malubhang sugatan ay siyam, at may mga
na-trap pa sa loob ng mga buildings na ito na sa ngayon ay kinokontak pa o tinatry ng mga rescuers ng Japan na maisalba pa sila kung sila ay buhay. At aabangan natin yan, Bombo Kier. Opo. Kayo diyan ma'am sa Tokyo, kasi parang medyo malayo-layo tayo ng konti sa Kumamoto. Nakatanggap po ba kayo ng mga emergency alert, babala sa inyong mga mobile phone sa Tokyo noong kasagsagan po ng lindol diyan po sa Kyushu, Ma'am Miles? Yes, siguro dahil isa itong isla, no, malayo talaga sa Tokyo, Bombo Kier, ay hindi nagkaroon ng mga mobiles warning, no? Usually pagka dito sa Tokyo talagang sabay-sabay yan, talagang ang ring ng phone iisa at nagbibigay talaga siya ng na may earthquake, no? So that time na nangyari yan, parang sobrang inaantok ako. So parang sa loob ng trabaho, nag-nap ako. So hindi ko akalain na yung pagnanap ko na ganun, meron na palang nagaganap na lindol, no, sa Kyushu, Bombo Kier. So kaming mga taga Tokyo, hindi naman kami nabigyan ng warning dito. Opo. And sa base pa rin ma'am sa nabalitaan niyo or na-observe ninyo diyan sa Kyushu, kumusta ma'am yung mga mga tao doon? Kanselado ba yung mga yung mga transportation, yung trabaho? May mga ganun ba ma'am na senaryo, Ma'am Miles? Yes, cancel ang airlines, cancel ang bullet train, cancel ang mga local trains dahil na rin sa power na nawala, Bombo Kier. Bagamat ngayong araw na ito, kinukumpirma nila ang power kung pwede nang tumakbo ang bullet train at kung pwede ay uumpisahan na nila ngayong araw nito ang pagpapatakbo nito. At ang airlines, hindi man lahat, but bilang lang ang pwedeng lumipad sa araw, mula sa araw na ito, Bombo Kier. Pero yung mga local trains, palagay ko medyo mahaba-habang oras pa ang guguguli nila rito sa laki ng damage na nangyari. Okay po. Pagdating ma'am sa communication, sa signal ng internet, diyan sa Tokyo ma'am okay naman, hindi naman nagkaroon ng mga interruption, mga loss ng internet connection, mga gano'n, Ma'am Miles? Yes, wala naman po so far, Bombo Kier. Maayos naman ang linya ng komunikasyon, maayos naman lahat at hindi naman kami naapektuhan dito. Pero doon sa Kumamoto, palagay ko, hirap silang makakontak ngayon sa mga kamag-anakan nila doon. Okay po. And yung iba niyo ma'am na mga kakilala, baka meron kayong kakilala dun sa sa Kumamoto or sa ibang naapektahan po nitong paglindol. Ano ma'am yung parang sitwasyon nila kung meron kayong nabalitaan ma'am? Yes, ang circle of friends ko lang talaga is around Tokyo, mostly ang Kumamoto is very far na talaga. So hindi ko pa siya naaapakan, but I think meron tayong mga numerous kababayan na nakatira diyan at malapit din, no. Lalo na diyan sa Kagoshima, meron tayo dati diyang mga kababayan na binibilhan natin ng mga gulay dahil isa ito sa kabuhayan nila diyan ang pagtatanim. Okay po. Eto ma'am, last question na lang regarding dito bago tayo lumipat sa isa pa nating topic. Mayroon ba ma'am mga naging hakbang o abiso mula naman sa embahada po ng Pilipinas diyan po sa Tokyo para sa mga kababayan po natin doon kaugnay ng naturang lindol dito nga po sa Kumamoto, Ma'am Miles? Yes, palagay ko kumikilos na ang ating embahada ng Pilipinas, lalo na kung meron tayong mga kababayan din na pwedeng maapektuhan, lalo na sa lugar ng Kumamoto, Bombo Kier. So palagay ko sila naman ay aktibo dito kung sakali na may mga kababayan tayo. At syempre itong mga kababayan naman natin, alam naman siguro nila yung mga hotlines ng ating embahada ng Pilipinas kung sakali nangangailangan sila ng tulong.